ninyo, unawain ninyo. At pag mayroon kayong mga katanungan, so ilabas lamang ninyo at ating aalamin sa Panginoon, sa Panginoon, kung ano naman ang kanyang magiging kasagutan sa ating mga katanungan na kung lumabas sa atin. Sapagkat sa mga panahon ngayon, mga kapatid, ang ating pinag-aaralan ngayon na mga pinupagdalian ay lalong tumitindi, lalong umihigpit, at lalong nagiging mapanganib sa bawat kaanib ng Iglesia ng ating Panginoon. Kung mapag-usapan natin yan, mga kapatid, ang Iglesia, napakaraming mga Iglesia, pero isa lamang ang tunay na Iglesia ng ating Panginoong Diyos. At ang kanyang Iglesia ngayon, ang siyang tinutulisya, ang siyang pilit na binabaka ng kaaway upang magkakisanan niya. Subalit, meron tayong katatagan na humaharap sa lahat ng pagsubok na dumarating sa atin sapagkat may pangako ang ating Panginoon Hesus na sabi na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan, kundi siya ay sumasa atin palagi sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga yun, ang pagkat ng ating lesson sa Ilocano, ipaspasunadeng ang bakal. So, ano sa Tagalog kung meron mga Tagalog, ano? Ipaspasunadeng ang bakal. Although, ang digmaan, walang mabuti at masama mula pa ng pasimula. Subalit, yun ay parang umisan, ay parang isang estratehiya na lumalakas hanggang sa ito yung pinalalakas niya. Ngayon, dinalagat natin talaga ang isang napakatinding pagsubok at itibatan sa lahat ng mga panggililan at kasamaan ng kaaway na walang iba kundi si Satan at ang kanyang mga apostol. Nga, ang ating text ngayon ay sa chapter 17, verse 17 ng Juan. Pagsanto ni dahil ipinapudno, isa o isa kapudno. Ano niya kayo na pananggalyang kumikit o pang kayo ano naman yan. Amaming ang dagat sa dinamit mo dahil ayaw ka, ayaw ka hindi ka makasensya. Ikilete mo kung daway ka daw mga santo ang po Diyos. At kami nagkakabsat at murepasway na ako dahil pinapudno. Kat gawa kami kapisirin na masantuan kay panakaawat ni kada ito'y naadal at nasaan na kami kabailan na ang dinawan kay pinagin ikabuto. Pagyaman kami unay ang mga kanita Kapitang Yarok kay Spiriton ng mga ilalang kada kami manisuro kay may palagit kada kami kada ito'y naadal kapag saan kami mas natin lilaw when no ito ko ng ito. Kanagang mo kayo sa lilaw at ito. Amen. Ngayon, so, may mga kabataan dito sa ating kalagitnaan na hindi nila basta maunawaan ang lesson kung hindi natin bibigyan ng konting background na. At kung hindi natin medyo gawin mababaw ang pag-unawa o ang pagpapaliwanag upang sila ay maunawaan nila. Kayo ngayon na mga nakakaalam na, no? May kaalaman na higit sa kanila, magbigay lang kayo ng karagdagan o magbigay ng katanungan. Simula pa ng mga nagdaang mga panahon, nalalaman natin mga kapatid. Ang kaaway ay lubhang matalino, lubhang babagsit. Dalawa lang ang ating titignan dito mga kapatid. Ang tutunggali ng mabuti at ang masama. At ang kasamaan ay pilit niya dinuduro ang kabutihan upang ang lahat sana ay mapunta sa kapahamak. Subalit ang ating Panginoong Hesus nagbigay sa atin ng katatagan. Ibinigay niya ang kaniyang
buhay sa atin. At sa kanyang kamatayan sa cross, doon dumayo ang kanyang biyaya. Kaya nga 1 Timothy chapter 1 verse 14, meron parabol niya po tayo aglupias amay buyo iti pamatik ng ayat ng Kristo Jesus. Dahil talarog na parabol na kakabsat iso timantag ka tayo, kadagiti amin na balay iti panakibalugal tayo iti abusor. Baiten iti panangsalimot-limot tayo kadagiti kinapuno. Kat baiten iti panangsalimot-limot tayo iti kinapuno, pagpakita na iti ato tayo nga, di kabusor mo kahit na nagagawin nila. Di kabusor kakabsat mga alamat iti abong mawagas. Kaya napalapas ng lawas, sinagaw kayo kay spiritualism. Babae iti hopos-pokos kay spirito, ado kaya ang nilawan ti Diablo. Parwarin lang, mabalin kayo makapuntungan dahil timatay. Parwarin lang, mabalin kayo makapuntungan dahil spirito. Pagluday ka, babae iti hopos-pokos na. Ngayon mas parang naisuot, agagan ka rin tayo sa amin. Inirin ka magbunlaway ito ta, timay sa karigya, dalong kayo, dahil dyan nagbana nga, no saan nakangamaala, maiten. Iti hopos-pokos na iti espiritu, ala, iti naka iti pinipilit. Nga mangtel, iti kikri, nga uwang papapatay na ka, no saan ka, nga dayaw kung na. Dito iti ilagang sa pisagiro, ikabuso ng sa Diablo. Kaya, ang nilawin na dahil itang tao ti Diyos, maitin ka rin imanbanag nga na ilubungan. Sapagkat, ang Diablo ay hinihikayat niya ang damdamin ng isang tao na makiayon sa mga bagay sa sanlibutan. Ngunit, may pasabali ang ating Panginoon Sos, ano? Mula na 1 John chapter 2, verse 15, di kaya tinubong o kaya itibangbanag na agad tinubong. Kaya sino man na kaya tinubong, kaya maawan pintuana. Kaya suanin na agad tinubong. Tidaret, timata, tidaret, timasakyan, tikinapalanggot, tipanagbiyak. Saan da, kapoy ti ama mo di tinubong. Kaya tinubong aglabas kan tidake sa karigagay na. Ngayon, ti agaramit iti pagayatan ti Diyos, mataginayon mawanin na. Kapuna, titarigagay niya, presos kada tayo, alamin din tayo, dahil isuan na pagayatan niya po Diyos. At dan tumalay din kada tayo, pagsipod ka iso, tiagaramay din may pagayatan tayo. Iti chapter 2, verse 13, Philippians, una na, tapi Diyos, di mo magagamit kada tayo. Di panagaya, kaya kastamot, di panangaramit, di mayalubog, iti pagayatan na. Iti kastamot, saan nga sikat ang aramid, iti pagayatan ti Diyos. Iso ti aramid ken ka, manumang pa-aramid ken ka. Iso dito, di ko na nakudlo, Galatians chapter 4, verse 20. Kuna na ilan saat ang naipulog ken Kristo. Kat saan na siya kagbiyagen, no di ni Kristo kagbiyag kanya. Kat kagbiag pagbiag po, ikadyosan pagbiag po, bato iti-anak ti Diyos, iso ang nagayat kanya, kat integ na tibagina, bato kanya. Ito kastaro. Saan nga na tayo nagaramit? Saan nga pang nakabalin na agsa ka tayo? Ni Kristo nga agbiag ka tayo, iso na agaramit na maipaay ka tayo, taklo at nabalay gina na maipaay iti Diyos. Kat datayo, tigigay kayat na maagawen, nung mapastalin na idin, iti nasanikwa ti Diyos. Saan may pangungos niya ang Yesus na mapukaw tayo kung mana? Kaan? Basta na tayo, at tayo-tayo, iti amin na rin na tayo kung mana. Una, at kamay sa mga nagpagamatin na ito kapag nakitanadang iti apokalipsis. Mangkid ka na tayo, iti dakil ako nakaawa. Kaya pagbalubalan, ang paglalaban ng mga kapatid ng dalawang kapangyarihan ay tungkol lamang sa pagsamba. Pagsamba. Dalawa lamang ito. Pagsambang tapat sa Panginoon o pagsamba sa kanyang kaaway na walang mga kundi ang Diyos.
Kaya nga sa Revelation chapter 14, verse 6 and 7, ipinakita ng Panginoong Diyos kay Juan na mayroong isang anghel na lumilipad sa langit at mayroong magandang balita walang hanggan na ipinahahayag sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ang kanyang sinasabi ay ito, "Agbutin kayo ti Diyos, ket iso dayawin niyo. Kadintay ko oras sa pananong na, kadagdaydayaw kayo iti nangaramid iti langit, kayo iti dagat, kayo iti baybay, kayo iti tubo, kayo iti dandano." Kung titignan natin mga kapatid, ang content ng teksto ngayon, ang sabi niya, matakot kayo sa Panginoon. Ang pagkatakot sa Panginoon, mga kapatid, ang sabi ni Solomon, chapter 16, verse 6 ng Proverbs, "Gapoy ti panagbutin kaniyo ba, dagiti tao panawan dati dakes." Ito ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon. Ang pagsamba sa Panginoon ay pagkatakot sa Kanya upang tayo ay pasakop lamang sa Kanya, upang tayo ay ibigay natin ng buong-buo ang pagtitiwala natin sa Kanya, upang tayo ay huwag mahiko o huwag malapitan ng anuman o sino man kaaway, sa spiritual man o sa makarangal na bagay. Kaya sabi niya, matakot kayo sa Panginoon at inyo siyang sambahin. Walakiin. Sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Dito, sa klong nito, itong teksto nito, ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Panginoon, pati si Satan. No? Kasi si Satan, mula sa langit, mga kapatid, nagkaroon siya ng pagnanasa na tumalaban sa ating Panginoon. Tumagamit ka sa Kanya. No? Walang niya talaga si Satan. Binigyan na siya ng nakataling kalagayan at kaaliwan. Sa lahat ng kanyang mga likha, siya ang pinakapantas, siya ang pinakapangalan. Ngunit bakit niya naisip? No? Bakit niya napag-isipan? Alam na niyo kung ano ang itsura ni Satan nung hindi pa siya nagkakasala? O hindi pa babasahin. Sige, chapter 28, verse 13. Sika at gakaibig, idyay Eden na minulong ng Diyos. Ano ang kaniyang kasuotan? 10 precious stone. Lahat ng mga mahalagang bato ay ang kasuotan ng Lucifer. At ang karunungan ay nasa kanya. Wala siyang kakulangan. Ang verse 50. Sika, awan ini pagkurkuran ng kadikiti daldalan mo na nito idadda aldaw at ang nakapagsuwang adingga ang nasarak ng kadikiti na ilo. No? Ano ang nasumpungan ng Panginoon kay Lucifer noon? Ang kaisipan ni Lucifer ay gusto niyang pantayan ang Panginoon. Nagbigay ng Panginoon Diyos ang pabala sa kanya, chapter 14, verse 12 ng Isaiah. Sabi niya, "Anya na pang nakatnak mo na ngayon sa langit o pagsulat ng anak tibiga. Anya na pang nakagalkay mo ang ipagawa. Siga pinagpakumbabang ng Diyos nasyon. Kahit pinunamo ka puso."